problema sa buhay ninyo, wala na yung mga mukhang yan. Wala na yung mga ngiting yan. Napalitan na ng kalungkutan. Tumakbo na kung kani-kanino naghanap ng solusyon sa problema. Bakit hindi mo na unahin ang Diyos? At ilagay ang lahat ng mga kabagabagan sa Diyos. At bahala ang Diyos tumulong sa iyo. Itong mga kabataang narito, tama na ha? Tama na mga pasakit ninyo sa mga magulang nyo. Tigilan na yan katigasan ng ulo. Sapagkat walang natatago sa Diyos. Tama na ang pangungupit ng barya. Sapagkat baging ang barya ay mahalaga. Kapag pinagsama-sama, makakabili na yan ng 1 kilong bigas. Amen. Tama na ang pangungupit. Amen. Tama na ang pagtisinungaling. Mga anak ng Diyos, nandyan pa ba kayo? Hindi ko pa. Parang nawawala na kayo. Bakit? Sapagkat rinaktan lingkod? Sapagkat hindi nang gigigil ang lingkod? Kaya wala na yung palakpak na yan para sa Diyos? Gusto ko lamang gawin. Simple. Relax. Wala kayong dapat ikatakot kung kayo ay gumagawa ng ayon sa sinasabi ng Diyos. Matakot kayo kung kayo ay gumagawa ng labag sa sinasabi ng Diyos. Amen! Kukwento ako ng konti ha. Kukwento ko lang ang buhay ng lingkod sa inyo. Ang lingkod ay simpleng tao. Matapang. Walang pakialam. Meron siyang paninindigan. Marami siyang pangarap. Subalit ang pangarap niya hindi niya nakakalimutang ipagkatiwala sa Diyos. Amen! Simple lang. Nangarap ang babaeng ito makarating sa langit. Pero siyempre, buhay pa siya. Wala pa roon sa langit. Nangarap ang babae maglingkod sa Diyos. Hindi niya alam ano ang meron siya. Paano siya makakapaglingkod? Ang sabi ng babae, Panginoon ko, maglilingkod ako sa iyo. Subalit bahala ka na kung paano mo ako gagamitin. Bahala ka na, Panginoon, kung ano ang gusto mong gawin sa akin. Yan ang sinabi ng babae ito bago siya nakatayo sa harapan ninyo. At bago ipagmalaki at ipagsigawan na si Jesus ay dala niya at kasama niya at tinanggap niya sa buhay niya. Amen! Simple! Simpleng pangarap, lahat kayo ay meron. Ang tanong, yan ba'y ayon din sa nais ng Diyos? Ang babaeng ito ay napakaraming plano. Wala nang paglagyan ng kanyang mga plano. Ubos na ang mga papel na susulatan niya sa kanyang mga plano. Kaya ngayon, nandito siya. Ang sabi ng Diyos sa iyo, anak, ba't di mo ako subukan? Ang tagal na kitang hinahanap. Dapat gusto kong paglingkuran mo ako. Ano ba yung mga dala-dala mo? Iwan mo at ako ang harapin mo. Tingnan mo ang babae nito. Anong kaligayahan meron sa puso niya na alam kong alam mo. Dala niya, pareho kayo. Dala si Jesus, subalit, nasan ka ngayon? Amen. Amen. Kapag dala mo si Jesus, wala ka nang aalalahanin pa. Kahit walang laman ang sikmura mo. At yan ang totoo. Ang laman ng sikmura ng babaeng ito'y kape. Kape lamang simula kanina. Kapag alam ng babae na mas malakas ang Holy Spirit sa taong gutom. Amen! Amen!
Kaya bang gawin ng Diyos na ang babae niyan ay maglingkod din sa Diyos? Paano ko sabihin ng Diyos na tinatawag siya dito para paglingkuran ng Diyos? Amen! Kaya! At ano ang sagot mo? Amen! Wow! Nakita niyo ba pumalakpak ang lingkod? Sapagkat ang lingkod di naman nawawala. Andyan siya at naririnig ang tinig ng Diyos. Sabi ko sa inyo, pag-iisahin ang lingkod at ang Holy Spirit. Hindi pwedeng bubuka ang bibig ng lingkod na hindi ang Holy Spirit ang nasa kanya. Amen! Palayan na yan. Sapagkat noong ang lingkod nakikiusap sa Diyos, hindi lang luha, maging asipon, dulo, magkasalo. Magkahalo para lamang pakinggan ng Diyos ang panambitan ng lingkod na Diyos ko, gamitin mo ako ayon sa kalooban mo. Amen! O mga kabataan, gusto niyo pa bang matinikan? Gusto niyo pa bang umaray? Saan na kayo? Kanino kayo sa susunod? Sino ang susunod kay Jesus? O, parangalan ng Diyos. Sige na, tuwing linggo pumunta ka rito, gagawin kitang lingkod. Amen! Kapag ikaw ay malinis, huwag mo nang hintayin magkaroon ka pa ng dungis. Malinis ka sa aking harapan. Patayuin siya, patayuin. At pumunta ka sa harapan at nagpakilala ka. Ano ang pangalan mo? Pangalan ng nanay at tatay mo? Ilan kayong magkakapatid? Ilang taong gulang ka na? Anong grade ka na? At ano ang pangarap mo sa buhay mo? Lakasan mo anak at nakikinig ang Diyos sa'yo. Kuya ay apat na magkakapatid. Magulang ko ay sa akin, Wayo. Nanay ko ay Alma Wayo. At ang kapatid ko ay si Janet Wayo. At ang ate ay, kuya ko ay si Ding Wayo. At ang ate ko po ay si Gina Nieves. Ako po ay second year high school. Nag-aaral sa Kamarin. Ang kapatid ko po ay sa Kamarin. At ang ate ko po ay sa Lupanites College Secretary. At ang aking mga tatay ay construction worker. At ang aking nanay ay kahit sa kulita. Narinig mo ang sabi ng Diyos? Nagagawin kang lingkod ng Diyos? Pumapayag ka ba sa gusto ng Diyos? Amen. Ang bahay na ito ay bahay dalanginan ng mga anak ng Diyos. Kaya gusto kong ipaalam sa mga nakatira dito na kapag mayroong espiritong hindi ayon sa sinasabi ng Diyos na nakapasok dito, matadamay din sila. Uulitin ko, hindi na kailangan sabihin ng lingkod. Ang bahay na ito ay bahay dalanginan ng mga anak ng Diyos. Kaya dapat ay pag-ingatan makapasok dito ang mga may dalang masamang espiritu. Kaya kung tatanggap kayo ng bisita at hindi nyo talaga kilala at alam yung alanganin ng dala, hanggang dyan lang sila sa labas. Mahigpit kong ipinagbabawal sapagkat ayaw kong makita na maaapektuhan pati ang mga anak ninyo.
Kayong lahat ay mahal ko sapagkat tinanggap ninyo ang Diyos dito sa loob ng tahanan. Amen!